Ako. Ang Dubai ay ang isa sa masasabi nating pinakamainit na lugar dito sa mundo. Bukod dyan, dito din makikita ang mga nagagandahang disyerto. Sabi nga nila, kung gusto mong pumunta sa isang lugar na ma-enjoy mo buong maghapon ay mag-Dubai ka. Maganda na, maaliwalas at hindi pa laganap ang krimen. Pero alam mo ba na sa ngayon, ang Dubai ay nakakaranas ng isang dilubyo na nagpabago ng takbo ng buhay ng mga taong nakatira dito. Dahil ng isang nakakagimbal na baha ay nilamon ang Dubai. Pero kapatid, bago natin ipagpatuloy ang lahat ay mag-subscribe ka na. Nag-a-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat. November 17, 2023 nang maganap ang isa sa pinakakinakatakutan ng mga taong nakatira sa Dubai, kung saan nagkaroon ng napakalakas na bagyo at baha na siyang tumapos sa mga kabahayan at mga makapanibagong istruktura. Napakatindi ng hagupit ng bagyo na sinapit ng Dubai na nagdulot ng isang malawakang pagkasira. Sa sobrang lakas ng bagyo kapatid, ang mga sasakyan, tao, bahay ay tinatangay na ng isang malakas na hangin, sabayan pa ng nakakatakot na kidlat. Ultimo ang sikat na Burj Khalifa ay hindi nakatakas sa hagupit ng bagyo. Ang kalangitan ay nababalot ng isang maitim na ulap at walang humpay na ulan. Binaha ang lahat ng kalsada at mga kabahayan. May mga nagsasabi na ito na daw ay ang galit ng Diyos, isang kaganapan na nagsasabing paparating na ang Panginoon. Meron naman mga nagsasabi na ito ay sa pagbabago lamang ng panahon o klima o tinatawag na climate change. Ano nga ba itong climate change? Ang climate change ay isang pangmatagalang pagbabago sa klima ng Earth. Ito ay nagaganap dahil sa iba't ibang kadahilanan, kabilang na ang pagtaas ng antas ng greenhouse gases sa atmosfera. Ang greenhouse gases tulad ng carbon dioxide at methane ay siyang mas lalong nagpapainit ng planeta sa pamamagitan ng pagtrap ng init mula sa araw. Ang ilang mga pangunahing epekto ng climate change ay may kasama ng pagtaas ng temperatura ng Earth, pagbabago sa patterns ng ulan at ito na nga yung nangyayari sa Dubai, pag-usbong ng mas maraming kalamidad tulad ng bagyo, pag-angat ng level ng tubig o karagatan. Ang pagbabago sa klima ay may malalim na epekto sa ekosistema, kalusugan ng tao at kabuhayan. Ang paggamit at pagkuha ng mga tao ng fossil fuel tulad ng coal, langis at natural gas at iba pang industrial na gawain na nagdudulot ng paglabas ng mas malaking dami ng greenhouse gases. Bilang tugon ng international community, nagsusumikap sila na magkaroon ng mga hakbang upang mapabagal o mapigilan ang climate change, kabilang na ang pagtaas ng kamalayan, pagbuo ng mas malinis na enerhiya at pagsagawa ng mga hakbang para mabawasan ang greenhouse gas emission. Alam naman natin na ang Dubai ay ang isa sa pinakamalaking nag-e-export ng langis sa mundo at sa sobrang tagal ng panahon, dala na din ng climate change kaya't nangyari ang ganitong dilubyo sa Dubai. Kung sasabihin naman na ito ay galit ng Diyos o puot ng Diyos, ay tingin ko wala pa ito sa mga sakunang magaganap sa hinaharap. Bibigyan kita ng ilan sa mga maaaring maganap sa hinaharap at ito ay ang tinatawag na 7 seals. Ayon sa Biblia, na may darating na isang taong sakay ng kabayong puti, kung saan ang tao na ito ay ang magbibigay ng kapayapaan sa mundo sa unang 3.5 taon ng 7 years of revelation. Lilinangin niya ang mga tao at pagkakaisahin ang mga bansa. Sasabihin niya na siya ang Misaya. Kasunod niyan ang kabayong pula. Sakay nito ang magpapalaganap ng digmaan sa mundo para magpatayan ang mga tao. Kasunod niyan ang itim na kabayo at ang sakay nito ay may dalang timbangan
at ito ang maghahatid ng tagutom sa mundo. Dahil dyan, magkakagulo ang sangkatauhan dahil sa gutom. Ang ikaapat naman na kabayo ay sinasabing maputla ang kulay at ito ay may pangalang kamatayan. Sa mga panahon na ito, 1/4 na ng mga tao sa mundo ang nawawala dahil sa unos, digmaan at gutom. Sa unang 4 na selyo na lumabas, ipinakita ang 4 horsemen na may dalang kanya-kanyang simbolo. Kapatid, alam mo ba na iilan pa lamang yan sa mga maaaring mangyari sa hinaharap kapag dumating na ang paghuhukom? Hayaan nyo, sa mga next video natin ipapakita natin ang lahat na maaaring maganap sa hinaharap kapag dumating na ang oras. So dito ko muna tatapusin ang video na ito at gaya nga ng sabi ko, gagawa tayo ng panibagong topic dyan. So teka, nakakita ka na ba ng hagdan na hindi pwedeng galawin dahil magkakaroon ng isang digmaan? Kung hindi pa, ito yon. Ang hagdan na hindi pwedeng galawin dahil magkakaroon ng isang sigalot. Alam mo ba kapatid na mayroong isang hagdan dito sa mundo na hindi ginalaw daang-daang taon na ang nakakalipas dahil may mga nagsasabi na once nagalawin ito, magkakaroon ng isang sigalot. Ang hagdan na ito ay karaniwang tinatawag na immovable ladder. Naiwan ito daang-daang taon na ang nakakalipas at nakalagay ito sa isang simbahan na ang pangalan ay Church of Holy Sepulchre na matatagpuan sa Christian Quarter of the Old City ng Jerusalem. Walang nakakaalam kung paano nakarating ang hagdan na ito doon o kung sino ang naglagay. Ang hulma ng hagdan at tanda ay sinasabing nagmula pa noong 1700 at hindi na nagamit pa. 1850s nang magkaroon ng utos mula sa Ottoman Empire na ang simbahan ng Holy Sepulchre ay ibabahagi na sa 6 na samahan. Ito ay ang Greek Orthodox, Armenian Apostolic, Roman Catholic, Coptic, Ethiopian and Syriac Orthodox Churches. Binigyan sila ng karapatan gamitin ang ilang bahagi ng gusali na ito. Pero bago yan, nag-usap ang mga lider na walang sino man o anuman ang dapat baguhin sa Church of Sepulchre. Kahit ultimo ang paggalaw ng mga bagay sa loob at labas ng simbahan ay ipinagbabawal. Tinawag nila ang utos na ito bilang status quo agreement at dahil sa bawal galawin ang simbahan, ang hagdan na ito ay nanatiling nakatayo sa may bintana. Ang paglipat o paggalaw ng mga bagay sa simbahan na ito ay kinakailangan ng pahintulot ng 6 na grupo o leader ng simbahan. Hindi dito pwede yung majority dahil kung ang isa ay hindi sumang-ayon at ang 5 ay sumang-ayon, bawal pa rin itong galawin, kailangan lahat sila ay agree. Ang Church of Holy Sepulchre ay binuo ng halos karamihan mga Kristiyano at itinuturing itong banal na lugar kung saan dito naganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ayon sa mga kwento na ang Roman Emperor na si Constantine I ay nagbalik sa Kristyanismo noong ika-4 na siglo. Sinasabing ipinadala niya ang kanyang ina na si Saint Helena para hanapin ang libingan ni Jesus sa Jerusalem. Makalipas ang mga araw na tagpuan ito, pati na rin ang tunay na krus kung saan ipinako si Hesukristo. Pagkatapos iniutos ni Constantine na magtayo ng isang simbahan sa lugar kung saan ito nakita at ito na ay ang Church of Holy Sepulchre. Dumaan ito sa maraming pagbabago mula sa orihinal na disenyo nito. Ang simbahan na ito ay sinunog ng mga Persian noong 614 at makalipas ang higit 10 taon na ibalik ito sa dati. Sinira din ito ng kalip noong ika-11 siglo at isinaayos naman ng Byzantine Emperor noong 1800s at dito ay nagkaroon ng isang kasunduan. Ang mga argumento o karahasan sa simbahan ay hindi naiiwasan kung meron bang ginalaw o binago sa labas at loob ng simbahan nang walang pahintulot sa 6 na grupong may hawak nito. Alam mo ba na noong 2002 nagkaroon ng isang gulo sa Church of Holy Sepulchre dahil sa isang Coptic Christian monghe. Dahil ang kanyang upuan ay inilipat niya ng bahagya,
Dahil diyan marami ang nagalit sa kanya at nagkaroon ng isang gulo. Tinatayang nasa 11 ang naospital dahil lamang sa pag-adjust ng isang upuan. 2008 naman ang sumiklab ang isang kaguluhan sa pagitan ng mga monghe at mga pulis. Gayunpaman kapatid, ang hagdan na ito ay nailipat na ng 2 beses noong ika-2 siglo. Sinasabing inutos ito ng 6 na lider para sa paglalagyan ng scaffolding sa pagsasaayos ng simbahan at naibalik naman ito agad sa dati nitong kinalalagyan. Simula noon, wala nang taong nagtangkang galawin o ibahin ang posisyon nito dahil alam ng karamihan na once nagalawin ang hagdan na ito, maaaring magsimula ng isang malaking gulo. Ginagawa nila ito para respetuhin ang banal na simbahan at ang napagkasunduan sa status quo agreement.